Pinaplano ng Heroes Welcome sa Tacloban City para kay Ira Villegas na nagkamit ng bronze medal sa women's 50-kilogram boxing event ng Paris Olympics. Saksi si JP Soriano. Bawat suntok na pinakakawalan ni Ira Villegas, bakas ang determinasyon na magwagi. Sa isang punto pa nga sa second round, bahagyang natumba ang kalaban niyang si Busenas Kakiroglu mula Turkiye. Pero sa huli, panalo via unanimous decision ang Turkish boxer. Bigo man makaabante sa finals ng women's 50-kilogram boxing event, sigurado nang iuuwi ng first-time Olympian na si Ira ang bronze medal. At ngayon pa lang may susunod na siyang target, ang Los Angeles Olympics sa 2028. Ang pamilya ni Ira sa Tacloban City proud sa kanyang achievement. Sobrang proud ako kay Ira, sobrang saya. At thankful siya sa kay Papa God na binigyan siya ng pagkakataon. Plano raw ng barangay at Tacloban City LGU na magsagawa ng Heroes Welcome sa Olympic bronze medalist. Binati rin siya ni Pangulong Marcos. Ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, ini-enjoy muna ang City of Love kasama ang kanyang mahal na si Chloe. Finlex pa nila ang dalawang gintong medalya habang nasa likod nila ang sikat na Arc de Triomphe. Nag-food trip din sila at namasyal sa Disneyland Paris. Mamayang madaling araw naman oras sa Pilipinas magkakaalaman kung aabot sa ginto ang pagiging sure medalist ni Nesty Petesio dito sa Paris na naka-silver na sa Tokyo Olympics noong 2021. Sasalang na rin si John Februar Sinisa sa weightlifting. Ang sports na nagbigay ng unang Olympic gold sa Pilipinas dahil sa pagbuhat ni Heidelin Diaz sa Tokyo Olympics. Tamang-tama dahil narito sa Paris, France si Diaz para suportahan ang mga Pilipinong atleta. Nakasalo pa nga niya sa pananghalian ang ilan sa kanila. Kalimata si EJ Oliana na nagtapos sa 4th place overall ng men's pole vault. Sabi ni EJ, malaking bagay ang mga mensahe ng suporta mula sa mga kapwa-atleta. It gives you a perspective. Definitely something that fellow athletes understand. Like it's a very niche perspective, of course. Nanghihinayang man at di nakamedalya, espesyal pa rin daw para kay EJ ang naging laban, lalo't nasamahan siya ng kanyang mga magulang sa Paris Olympics. I would have wanted, of course, to share a medal with them. To kind of have a full circle, but didn't happen. Sabi ni EJ, bibigyang prioridad niya ang kanyang kalusugan na matagal nang naisantabi. Mula 2022 ay may iniinda siyang back injury. Sa tindi ng sakit sa kanyang lumbar spine o mababang bahagi ng likuran, hindi raw makapag-pole vault ng maayos si EJ 2 linggo bago ang Paris Olympics. Kwento ng kanyang kaibigan na si James Michael Lafferty, sa halip na umatras sa Paris Olympics, naghanap sila ng medical procedure para pansamantalang mawala ang sakit. Got so bad and he couldn't even run. 10 days before the Olympic Games, he's not even vaulting. The fact that he competed, in my opinion, is amazing. The fact that he came in 4th is beyond amazing. I think it did affect me, but not on the competition day. It affected my preparation going in. It affected my consistency. It affected, I think, my overall program going into Paris. Nang tanungin kung lalahok siya sa Los Angeles Olympics 2028, naging emosyonal si EJ. Gusto raw niyang maging buo muna ang kanyang kalooban. Tatapusin daw muna ni EJ ang mga natitirang pole vault tournaments ngayong taon. The reason why I can't give you guys the answer that you guys I think wants to have is just that I don't want to lie. I don't want to be in LA and just be in LA. If I'm going to do that, I'm going to go all out, and it's going to be another 4 painstaking years that I need to focus everything and live this life. And yeah, it takes a little bit of thinking to understand that, and I think I need to give myself time, and so the decision is pretty big. Sa susunod na buwan, plano ni EJ na magsagawa ng world-class pole vault tournament sa Pilipinas, kasama ang mga co-finalists sa Paris Olympics. Yeah, I would want to be able to bring an international competition. It's already registered, sanctioned by World Athletics.
the idea is it's going to happen in September 20. The surface that we're using is the same as what the surface here in Paris, in Tokyo. Balik bansa naman ang Pinoy rower na si Joanny Delgaco na lumaban sa women's rowing single sculls sa 2024 Paris Olympics. Mula rito sa Paris, France, bilang bahagi ng Philippine Olympic Committee Media, ako po si JP Soriano. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.